Breaking news, Albert Pagara at Eman Baco sa Pacquiao pwede daw maglaban mga boss. Pero unahin muna natin ang panalo ni Charles Oliveira, bagong BMF champion matapos talunin si Max Holloway via unanimous decision. Dominante ang performance ni Charles Oliveira, ginamit ang grappling at nakapagtala ng takedown sa bawat round. Sa huling 10 segundo ng round 5, tumayo ang dalawang fighters sa gitna ng octagon at nagpalitan ng mabibigat na suntok. Matapos ang laban, nagpakita ng respeto si Oliveira kay Max Holloway. Samantala, tinanggap naman ni Max Holloway ang pagkatalo at sinabi na mas maganda lang talaga ang game plan ni Oliveira. Ngunit hindi pa raw siya tapos at babalik na mas malakas. Matapos ang panalo, humirit si Oliveira ng lightweight title shot para sa rumored UFC event na gaganapin sa White House. Para sa mga nagugulan mga boss, ang BMF title ay tinatawag na Baddest Motherfucker belt. Ito ay symbolic belt sa UFC na ibinibigay sa mga fighters na kilala sa kanilang matinding tapang at exciting na laban. Kaya ang BMF champion ay pinakamalupit at pinakamatapang na fighter sa octagon. Iisa lang ang meron nito sa buong UFC. Iba naman yung UFC champion dahil lahat ng division meron nito. Si Ilia Topuria naman ang UFC lightweight champion ngayon at ito ang huling tumalo kay Charles Oliveira. Kaya maganda mag-rematch ang dalawang ito sa White House event. Sa iba pang balita, na Naoya Inoue mas mataas pa rin ang knockout ratio kumpara kay Junto Nakatani. Si Nakatani ang umakyat ng division sa Super Bantamweight. Samantala si Inoue, 2023 pa ito lumalaban sa Super Bantam mula kay Stephen Fulton. Kaya mas gamay ni Inoue ang galawan sa timbang niya na Super Bantam. Pero malayong mas matangkad pa rin si Nakatani at may mahabang advantage. Kaya hindi easy fight ito para kay Inoue tulad sa mga nakaraang laban niya. Abangan po natin ito May 2. Sa iba pang balita, Rolando Romero naghahanda na para sa next fight. Nakipag-sparring na kay Jin Sasaki ng Japan. Ito ang Japanese na pinatulog ni Brian Norman Jr. Sinabi ni Romero, target nila ang laban kay Devin Haney para unification ng titulo. Pero hindi pumapayag si Ed Hearn dahil alaga niya si Giyasov na mandatory challenger ni Romero. Gusto ni Ed Hearn kung lalaban sa iba si Romero, ibabakante niya muna ang WBA belt. Matatanda na si Ed Hearn din ang pumigil kung bakit hindi natuloy si Romero kay pambansang kamao dahil hindi pumayag na bayaran ng step aside fee itong si Giyasov para matuloy sana ang Pacquiao versus Romero. Sa ibang banda, Albert Pagara pwede daw lumaban kay Eman Baco sa Pacquiao. Sakto na lumalaban si Eman Baco sa 135 pounds. Kung hindi kakayanin ni Pagara ang 135, pwede sila sa 140 pounds super lightweight. Maraming fans ang nagsasabi na kakayanin na raw ni Eman Baco sa ngayon si Albert Pagara dahil si Eman may disiplina. Samantala si Pagara, wala daw disiplina sa pagboboxing. Lumalaban na lang daw siya para kumita. Kung experience ang pagbabasehan mga boss, malayo pa rin na mas lamang si Pagara. Pero ayos din kung masubukan na si Eman laban sa isang matinik na Pagara. Ano sa palagay nyo mga boss, kakayanin na ba ni Eman si Albert Pagara ngayon?